Sabi nila ang taong ayaw daw magpahanap, kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mahahanap. Ikaw ba kung may pagtataguan ka, aabot ka ba sa extent na palalabasin mong patay ka na para hindi ka mahabol ng iyong mga responsibilidad? Grabe ang kwento natin for today's video, as in first natin para sa ating channel na may ganitong klaseng kwento. Anyways, hindi pala video kasi video ba yung nakikita nyo o mga static pictures lang? O alam nyo na, kapag weekend, ganito na ang drill natin, alam nyo na ha. Para naman may rest itong aking face sa dami ng lights na naka-on. Huwag na nating patagalin pa, eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong Dear Mama Mia. Marami tayong nagagawa para lang makuha ang ating gusto. Marami din tayong nagagawa para lang wag tayong mapilit sa mga bagay na hindi natin ginugusto. Dear Mama Mia, alam mo ba yung pakiramdam na nagluksa ka, na iniyakan mo na, pero biglang hindi pala siya karapat-dapat sa mga luha at pagluluksa na iyon? Mama Mia, halos 20 dekada ko siyang iniyakan. Hindi lang yun basta pag-iyak ha. Hindi lang yung iyak na palihim, yung walang nakakarinig, at yung unan lang ang tanging saksi tuwing gabi. Hindi lang yun pag-alala kapag may mga kantang nagpapaalala sa aming mga masasayang kahapon. Hindi yung iyak na simpleng panghihinayang lamang. Halos 2 dekada ko siyang pinagluksa na para bang totoong wala na siya sa mundo. Na para bang totoong patay na siya. Dahil para sa akin noon, patay na talaga siya, Mama Mia. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nika. Anak ako ng mag-asawang mahirap lamang sa aming lugar, Mama Mia. Yung nanay ko nagpupwesto lang sa may palengke. Samantalang yung tatay ko naman nakikitrabaho lang sa talyer ng tiyuhin ko. At minsan, noong hindi pa komplikado ang mundo, naniwala akong sapat na ang pagmamahalan para labanan ang lahat ng mga darating na pagsubok. Pero nagkamali pala ako, Mama Mia. I am 16 years old or was 16 years old nung una ko po siyang makilala. Summer noon, walang pasok sa eskwela. Tag-init at mainit ang hangin. Amoy alkitran ang kalsada at ang katawan ko naman ay pinagpapawisan sa sobrang init. Tumutulong ako noon sa pagtitinda ng nanay ko sa may palengke. Mama Mia, hindi naman talaga ako magaling sa pagtitinda. Pero tuwing may bakante ako, tuwing walang pasok, o di kaya naman ay tuwing summer, lagi po akong tumutulong sa mga magulang ko. Minsan sa tatay ko dun sa talyer na kanyang pinagtatrabahuan. Minsan naman sa nanay ko sa kanyang pagtitinda sa palengke. Mama Mia, dahil panganay po ako, naging katuwang ako ng mga magulang ko sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay at pagsigurado na mabubuhay ang aming pamilya at makakain ng maayos. Hindi naman kami mayaman, Mama Mia. Mahirap lang po kami
Pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman kami nagugutuman. Kahit na nahihirapan, kahit na laging nagsusumikap sa araw-araw, masaya naman po kami. Hanggang sa may dumating na pulang kotse sa harap ng pwesto ni nanay. Hindi po iyon karaniwang kotse na pumupunta sa palengke. Kadalasan kasi ang mga nagpupunta sa palengke, yung mga nakamotor o di kaya naman nagko-commute lang. Kasi Mama Mia, malubak po ang daan papunta sa palengke namin. Hindi po ito parang natural na dinadaanan ng mga magagarang kotse tulad nito. Doon, bumaba siya mula sa passenger seat. Nakaputing t-shirt, maong na pants, nakasapatos na halatang hindi nabibili ang brand na yon sa palengkeng ito. Pero hindi po yun ang tumatak sa akin. Ang tumatak sa akin, Mama Mia, ay ang paraan ng pagtingin-tingin niya sa kaniyang paligid. Hindi po siya mayabang. Hindi siya nandidiri kahit na ang daming basura dun sa palengke at amoy tuyo pa. Parang nag-oobserba lang siya. Parang nag-uusisa at parang may hinahanap. At hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, Mama Mia, ako yung hinahanap niya noon. O baka naman, feeling lang masyado ang lola niyo. Sir, ano pong hanap niyo? Tanong ng mama ko habang nagpupunas siya ng kamay dahil kagagaling niya lang sa paggayat ng mga gulay na itinitinda namin kada supot. Pinapabili kasi kami ng aming kusinera ng mustasa. San po ba yun? Malalim ang boses niya. May kumpiyansa pero may lambing din. Nang magtama ang mga mata namin ay parang may kumakalabit sa dibdib ko. Naku, bihira yung mga ganyan ngayon na gulay kasi tag-init eh. Sabi ko nang hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ngumiti siya sa akin, Mama Mia, at doon nagsimula ang lahat. Itago natin siya sa pangalang Tom, anak ng isang mayamang negosyante. May-ari sila ng ilang mga commercial buildings sa bayan. May plano siyang mag-aral sa ibang bansa dahil yun ang mga plano ng mga magulang niya. Siya ang tipo ng taong may hinaharap na nakalatag na bago pa man siya ipinanganak. Samantalang ako, anak ng mekaniko, anak ng tindera. Pero kahit gano'n ang background ko, Mama Mia, hindi iyon naging hadlang para sa kanya. Kinabukasan, bumalik siya dun sa pwesto namin sa palengke. At kinabukasan ulit. Hanggang sa napansin na ng mga katabing pwesto ng nanay ko ang paulit-ulit na pagpunta niya sa pwesto namin. Uy, di ba anak yun ng mayamang negosyante sa lungsod? Bulong ng isang tindera. Nako, mag-ingat ka. Sabi naman ni tatay sa akin. Habang kumakain kami isang gabi, para pong nag-aatubili ang tatay kung ano ang dapat niyang sabihin sa akin. Anak, Mika, mag-ingat ka ha. Huwag kang masyadong padadala dyan sa damdamin mo. Tandaan mo, iba ang mundo nila at iba ang mundo natin. Sabi niya habang tahimik kaming kumakain mag-anak. Pero Mama Mia, ganun yata talaga. Kahit anong pangaral sa'yo, kahit anong pagwa-warning sa'yo, kapag tumibok na ang iyong puso, wala na itong ibang papakinggan kundi ang malakas nitong tibok.
Nagsimula kami ni Tom sa mga simpleng pag-uusap hanggang sa naging paghatid niya sa akin lagi pa uwi. Hanggang sa naging pagtakas sa lumang basketball court tuwing gabi para magkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap. Gaya ko ay 16 years old pa lang si Tom nung mga panahon na ito, Mama Mia. Wala pa po siyang lisensyang mag-drive pero tumatakas siya tuwing gabi. Ang ginagamit niya ay ang motor ng driver niya. Alam mo, gusto kong maging sikat na architect. Sabi niya minsan habang nakahiga kami sa sementong upuan at nakatingala sa mga bituin sa langit. Ako gusto kong magkaroon ng sariling shop ang tatay ko. Yung hindi na inuupahan, yung hindi na shop ng aking tito. Tapos gusto kong magkaroon ng maliit na grocery store ang nanay ko. Alam mo, magkakaroon ka niyan. Tutulungan kita. Sabi niya. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Hindi naman ako tutulong ng libre. Bali, partner mo ako. At sa murang edad ko, Mama Mia, naniwala akong sapat na yon. Sapat na yung mga pag-uusap ng mga pangarap na ganon. Ang araw na yon ay tila normal. May pagtatalo kami kinagabihan. Maliit lang naman ang pagtatalong yon. Tungkol lang sa pagpunta niya sa isang family dinner na ayaw niyang daluhan. Ayoko basta hindi ka pupunta. Bakit ako pupunta dun? Hindi ako bagay dun, Tom. Basta, kung hindi ka pupunta, hindi na rin ako. Tom, alam mo naman kung anong estado ng buhay namin, di ba? Hindi ako tatanggapin ng pamilya mo, sabi ko. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila para tanggapin kanila eh. Ipapakilala kita para alam nilang ikaw ang babaeng mahal ko. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na yung pagpapakyut ko kay Tom at mga pakyut naming usapan ay napakababaw lang pala noon kumpara sa mas malalim na dahilan ng tensyon sa kanilang tahanan. Bandang 12:00 ng gabi ay may sumigaw sa labas ng bahay. Sunog! Sunog! Malaking sunog! Dun sa mayamang negosyante sa baba. Mama Mia, ang isa sa mga bahay pala nila ni Tom ang nasusunog. Kahit medyo may kalayuan na ang tinitirhan namin sa bahay nila, ay kitang-kita ko pa rin ang maliwanag na apoy na tumutupok noon sa kanilang tahanan. Nagkakagulo ang mga tao. May umiiyak, may sumisigaw. Tapos, Mama Mia, nung pinuntahan ko ang malapit sa kanilang tahanan, nakita kong nag-iiyakan ang kanyang mga nakababatang kapatid. May sumisigaw ng kanyang pangalan. Tom! Tom! Gusto kong tumakbo papunta doon. Gusto kong pumasok dun sa nagbabagang bahay dahil gusto ko sana siyang iligtas. Pero hinila ako ng tatay ko. Delikado na dyan. Mama Mia, parang nakita ko po sa loob si Tom. Hindi siya makalabas. Iyak ako ng iyak. Sigaw ng sigaw sa mga bumbero na may tao sa loob na kailangan nilang palabasin. Pero hanggang sa maapula na ang apoy, walang Tom na lumabas mula sa bahay. Sa kanyang burol, Mama Mia, sarado po ang kanyang kabaong. Ang sabi, hindi raw pabubuksan ng kanyang mga magulang dahil hindi na maitsura ang katawan ni Tom. Sunog na sunog daw ito at nawala pa daw ang ibang bahagi ng kanyang katawan.
Gusto ko sana siyang makita kahit sa huling sandali. Pero ano nga ba ang magagawa ko, Mama Mia? Ano nga ba ang magagawa ng isang girlfriend lang na menor de edad kumpara sa kanyang mga magulang? Pagdating ko sa kanyang burol, napakaraming bulaklak, napakaraming bisita, at mas marami ang mga naririnig kong bulong-bulungan. Pero kahit ang dami kong narinig, wala po akong ni isang maalala. Sa mga sumunod na araw, ang natatandaan ko lang ay ang bigat ng dibdib ko. Yung lalaking pinakamamahal ko, nasa loob na ng kabaong. Yung dati pinapangarap naming magkaroon kami ng marriage certificate, ang nakuha niya ay death certificate. Nagkaroon po ng investigasyon tungkol sa sunog sa kanilang bahay. Mama Mia, nakita kong napakalungkot ng buong pamilya ni Tom. Nag-iisa po kasi siyang anak na lalaki. Puro babae ang mga sumunod sa kanya. Kitang-kita ko ang kalungkutan ng kaniyang mga magulang. Kaya lang, Mama Mia, parang hindi pa matanggap ng sistema ko na wala na talaga si Tom hanggat hindi ko nakikita ang patay niyang katawan. Pero sino ba naman ako para pagbigyan na makita sa huling sandali ang lalaking mahal ko? Ako lang naman ang babaeng anak ng mga mahihirap. Ang babaeng hindi karapat-dapat para kay Tom. Inilibing siya makalipas ang 5 araw ng kaniyang burol. At kasama niyang inilibing ang kalahati ng puso ko. Mama Mia, 3 buwan matapos mailibing si Tom, napansin kong lumolobo po ang katawan ko. Hindi ko pinagtuunan ng pansin noon ang hindi ko pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Kasi simula noong nagkaroon ako ng buwan ng dalaw ay hindi naman po ito regular. Akala ko delayed lang gaya ng aking nakasanayan. Hindi ko akalain, Mama Mia, na sa pag-alis ni Tom sa buhay ko, meron palang kapalit nito. Napansin kong lumalapad ang balakang ko. Kahit wala akong ganang kumain, lalo na sa umaga, hindi po ako nagbabawas ng timbang kapag ang itsura ko ang aking tinitingnan. Hanggang sa isang gabi, titig na titig sa akin ang nanay ko. Nay, bakit po ganyan kayo makatingin sa akin? Tanong ko dahil naaasiwa na ako sa kaniyang pagtingin. Anak, ikaw ba dinatnan na ng buwanan mong dalaw? Hindi pa nga, Nay. Alam mo naman, 'di ba? 3 hanggang 5 buwan ang interval ng dalaw ko. Oo nga, pero parang may kakaiba sa'yo. Ano pong kakaiba, Nay? Wala, baka guni-guni ko lang. Sabi niya, pero hindi nakatakas sa akin ang lungkot ng kanyang mga mata. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw. Hanggang sa isang gabi, patulog na sana ako nung marinig kong nag-uusap ang mga magulang ko. Wala ka bang napapansin kay Mika? Tanong ng nanay ko kay tatay. Wala naman. Pero ang nakikita ko lang ay napakamalungkutin na ng anak mo simula nung pumanaw si Tom. Hindi yun. Yung katawan niya. Anong napapansin mo? Hindi naman siya masyadong kumakain, di ba? Yung baon nga niya, hindi niya nauubos eh. Pero bakit parang lumalaki siya? Mama Mia, dun ako kinabahan nung mabanggit ng tatay ko ang posibleng dahilan. Sa tingin mo ba, buntis ang anak natin? Hindi ko na paggilang mapasinghap. Agad akong pumasok sa kwarto naming magkakapatid.
Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman nung mga panahon na yon. Takot ba dahil napakabata ko pa para magbuntis? At wala nang kikilalaning ama ang pinagbubuntis ko dahil patay na ito? O tuwa ba dahil kahit nawala sa buhay ko si Tom, ay may pumalit naman para samahan ako? Sa gabing yon ay hindi po talaga ako nakatulog ng maayos. Kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Paano ko ba palalakihin ang anak ko kung totoo ngang buntis ako? Kinabukasan, paglabas ko sa kwarto ay nagising ng mga magulang ko. Wala namang bago doon dahil maaga naman talagang nagigising ang aking mga magulang, lalo na ang nanay ko dahil bumibili pa ito ng kanyang mga ititinda sa palengke. Nika, may pasok ka ba ngayon? Opo, Nay. Huwag ka munang pumasok. Samahan mo muna ako. Saan po tayo, Nay? Pupunta tayo sa center. Ipapa-check up kita. Kinakabahan ako noon, Mama Mia. Bakit po? Wala naman po akong sakit Baka buntis ka. Natahimik ako. May nangyayari sa inyo ni Tom dati? Direktang tanong ni Nanay. Mama Mia, hindi na po ako makapagsinungaling. Sa totoo lang, hindi naman po talaga ako nasanay na magsinungaling lalo na sa mga magulang ko. Kaya nung tinanong niya ako ng ganun kaprangkang tanong, yumuko na lang ako. Narinig kong napabuntong hininga ng malalim ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay agad-agad na paiyak na para bang on cue. Iyak agad siya. Sorry po, Nay, Tay. Buntis ka nga, walang kaduda-duda. Sabi ni Nanay. Kailangan nating magpa-check up sa center. Sige na, maganda ka na. Nang makakain muna ang mga kapatid mo bago pumasok sa eskwela. At dun nga sa center, Mama Mia, hindi nga nagkamali ang nanay ko. Dahil buntis nga ako. Binigyan ako ng mga reseta sa pagbubuntis ko. Hindi ko alam noon ang gagawin ko. Naisip ko nga, Mama Mia, paano na lang ang kinabukasan ko? Mahirap na nga kami. Mas lalo pa kaming mahihirapan dahil buntis na ako. Mama Mia, alam kong ang laki ng kasalanan ko sa mga magulang ko. Pero kahit ganoon, wala po akong narinig sa kanila na kahit na anong masasakit na salita. Pero kahit wala akong narinig, alam kong nadismaya talaga sila ng malaki sa akin. Ako yung panganay, ako yung inaasahan nila na magiging katuwang sa pag-ahon ng aming buhay. Pero eto ako, nagdadagdag ng pasaning problema para sa kanila. Mas masakit pala yun, Mama Mia, ano? Mas masakit pala kapag wala kang narinig na mga masasakit na salita pero nakikita mo araw-araw na nasasaktan sila. Dahil sa nangyari, hindi na po ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral. Graduating sana ako noon ng 4th year high school, pero hindi ko na nagawang magpatuloy pa. Kasi kakaumpisa pa lang noon ng klase. Hindi na aabutin at makikita na ng lahat ang paglaki ng tiyan ko. Kaya ang nangyari, Mama Mia, tumulong na lang po ako sa nanay ko sa pagtitinda sa palengke. Wala naman akong ibang pagpipilian. Araw-araw, nakikita kong tinitignan ako ng mga kapitbahay, mga kaanak at mga kakilala na para bang isa talaga akong talunan, na para bang isa akong pandagdag problema ng bayan. Mama Mia, napakasakit. 16 anyos ka pa lang pero buntis ka na.
Tapos, ang problema, wala pang ama ang pinagbubuntis mo. Bakit hindi nyo nalang puntahan ang mga magulang ni Tom? Bakit hindi nyo nalang ipaalam na buntis na siya? Wag na, baka magkagulo pa. Ako nang bahala sa anak ko. Narinig ko minsan na nag-uusap ang tiyuhin ko at ang tatay ko. Hanggang sa Mama Mia, dumaan ang mga buwan. Isang araw, pinuntahan kami ng tiyuhin ko ni nanay sa pwesto sa palengke. Hingal na hingal siya na nagbisikleta papunta sa amin. Insan, yung asawa mo isunugod namin sa ospital. Kinimatay kanina dun sa talyer eh. Agad na nagpanik ang mama ko. Ako naman noon ay malaki na ang tiyan. Nahihirapan ng kumilos ng maayos. Pero nung marinig ko ang balitang yun ay tila hindi ko alintana ang paghihirap ko sa pagkilos, Mama Mia. Mabilis pa sa alas 4 na nasara namin yung pwesto sa palengke. Agad kaming pumunta sa pampublikong ospital. At dun nga, Mama Mia, nalaman naming na mild stroke pala ang tatay ko. Siguro dahil sa sobrang pagod at sa sobrang init ng kanyang trabaho. Ang dami-daming nireseta sa amin ng doktor. Wala kaming kapera-pera. Halos bawat kinikita ng mga magulang ko sa araw-araw ay nauubos din sa araw-araw naming gastos. Doon ko talaga naramdaman kung gaano kahirap ang buhay. Hanggang sa paglipas ng mga araw, naririnig ko lagi ang mga magulang ko tuwing madaling araw na nagdidiskusyon, nag-uusap kung paano na naman iso-survive ang araw na yon. Kaya naisip ko, kailangan ko na ng tulong mula sa mga magulang ni Tom. Ayaw man ng tatay ko at nakakahiyaman kung iisipin mo. Pero hindi na po importante yung hiya. Hindi na importante yung pride. Ang importante ay maisalba ko ang pamilya ko at makatulong man lang ako kahit papaano. Kaya sa araw na yun, nagkunwari akong pagod. Nagkunwari akong masakit ang katawan ko kaya hindi muna ako sumama kay nanay sa palengke. Pero nung makaalis siya ay umalis din ako. Sabi ko kay tatay, pupuntahan ko lang ang dati kong kaklase at baka may mautang akong pera. Pero ang ginawa ko, Mama Mia, pinuntahan ko sa bayan ang bahay ni na Tom. Pagdating ko doon, wala daw ang mga magulang ni Tom, pati ang mga kapatid niya. Tanging mga kasambahay lang ang nandun, Mama Mia. At ang sabi, nasa ibang bansa daw ang mga magulang ni Tom. Doon na raw nag-aaral ang kaniyang mga kapatid. Para daw makalimutan nila ang sakit na nangyari sa kanilang anak. Humingi pa nga ako ng paraan kung paano sila makontak pero walang naibigay sa akin na klarong sagot. Umuwi akong bagsak ang balikat. Buti na lang, Mama Mia, naabutan ko ang pinsan kong nagtatrabaho sa Maynila. Sabi niya may opening daw dun sa kanilang pinagtatrabahuan pero kailangan ko raw manganak muna. Pagkatapos mong manganak, insan, promise ko sa'yo, irereto kita dun sa amo ko. At yun nga ang nangyari. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak na rin ako ng lalaki, Mama Mia. Pagkapanganak ko sa kanya, hindi ko talaga nakikita ang mukha ko o ng pamilya ko sa itsura ng bata. Ang nakikita ko sa kanya ay ang mukha ng tatay nito. Kamukhang kamukha nito ang kanyang lolo sa side ng kanyang ama. Inisip ko noon na siguro kung makikita ng mga magulang ni Tom itong aking anak, sigurado ako na aangkinin nila ito, na hindi nila ito itatakwil dahil kamukhang kamukha nila ito. Pero ang masakit nga lang, wala akong paraan para makontak sila.
Pagkatapos kong manganak, 3 linggo lang, ay lumuwas na ako ng Maynila. Ayaw pa sana akong paluwasin ng mga magulang ko dahil baka raw mabinat ako. Pero sabi ko sa kanila, wala na rin namang mawawala sa akin. Kailangan kong kumayod. Hanggat hindi pa ako masyadong attached sa anak ko, kailangan kong umalis para nang sa ganun ay makatulong sa aking mga magulang. Mama Mia, tinutuo at tinupad ng aking pinsan ang kaniyang pangako sa akin. Ipinakilala at inirekomendan niya ako sa kaniyang amo. Ang trabaho ko ay waitress sa bar. Mama Mia, waitress lang talaga at wala nang iba pa. Nagsinungaling pa kami sa amo ng pinsan ko. Sinabi namin na magna 19 years old na ako kahit 17 pa lang ako noon. Agad naman niya akong tinanggap. Hindi naman niya nahalata ang edad ko dahil matangkad akong babae at malaking bulas ako. Hindi din alam ng amo namin na kakapanganak ko pa lang. Ang alam niya, Mama Mia, ay tumigil na ako sa pag-aaral dahil walang pera. Hindi po madali ang mag-waitress sa bar. At oo, Mama Mia, ang akin pong pinsan doon ay isa pong GRO. Minsan nga hinikayat ako ng pinsan ko eh. Sabi niya, mas malaki daw ang kitaan sa kanyang posisyon sa trabaho. Pero ayoko nang dagdagan ang pagkadismaya ng mga magulang ko sa akin. Mama Mia, ang sakit makita bilang isang anak na nadidisappoint mo yung mga magulang mo. Ang sakit makita na alam mong nasasaktan sila pero hindi nila magawang magreklamo. Kaya naman, ayoko nang dagdagan pa yon. Kahit mahirap ang trabaho, kahit maliit ang sweldo, kakayanin ko. Insan, hindi naman sa minamaliit ko yung trabaho mo ha, pero ayoko talaga eh, hindi ko kaya. Sige, ikaw bahala Insan. Ang akin lang naman eh, eto, binibigyan ka ng pagkakataon para makapagpadala ka ng mas maganda at maayos na pera doon. Ayoko talaga eh. Mama Mia, hindi naman nagpumilit ang pinsan ko. Lumipas ang mga buwan kahit papaano ay nakakapagpadala naman ako ng pera sa mga magulang ko. Ang alam ko, ang tatay ko po ang nag-aalaga sa anak ko dahil syempre hindi na niya kayang magtrabaho pa sa talyer dahil sa kanyang kondisyon. Kahit mild stroke lang yun pero nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay, Mama Mia. Yun po ang naapektuhan masyado sa kanyang pagkaka-stroke. Kaya naman, siya na lang ang bahala sa bahay habang kami ni nanay ang naghahanap buhay. Mag-iisang taon na ako noon sa bar nung may makilala ako. Itago natin siya sa pangalang George. Si George, Mama Mia, di hamak na mas matanda sa akin. Siguro nasa mahigit 20 taon ang pagitan ng edad naming dalawa. Tingin ko nga mas matanda pa siya sa tatay ko eh. Maaga kasing naging mag-asawa ang nanay at tatay ko. 18 anyos pa lang sila nung ipinagbuntis ako ng nanay ko at ipinakasal sila ng lolo't lola ko. At si George, 22 anyos ang agwat sa edad ko. Ibig sabihin, mas matanda pa siya kaysa sa mga magulang ko. Mama Mia, regular customer po siya sa bar. Hindi ko lang siya nakakadaupang palad noon dahil hindi lang naman ako ang nag-iisang waitress. Isang gabi noon, napadpad siya sa area ko kung saan ako kumukuha ng mga orders ng customer. Doon siya nakipagkilala sa akin. Tinanong pa niya ako kung willing daw ba akong makipag-table. Siyempre, Mama Mia, tumanggi ako. Tinanggihan ko siya at ang sabi ko, waitress lang po ang trabaho ko dito, sir. Hindi naman siya namilit.
hindi din naman niya ako binastos. Pero siguro dahil sa paninindigan kong yun ay nakuha ko ang kaniyang buong atensyon. Pwede ba kahit umupo ka lang dito at kausapin kita? Pinagpaalam na kita dun sa manager niyo. Sabi niya. Naku sir, hindi po talaga pwede. At kung pagbibigyan ko po kayo, makikita kayo ng ibang mga customer na nangungulit sa akin. Sigurado akong pupunta na ako sa pagtitable niyan. Pasensya na po. O sige, bilib naman talaga ako sa paninindigan mo. Pwede ba antayin kita mamaya? Pagsara ng bar na to? Wag na po sir, hindi po ako interesado. Mama Mia, akala ko magagalit siya sa sinabi kong yun, pero hindi. Ngumiti lang siya. Pagkatapos ng trabaho at nung nagsara na ang bar, paglabas namin ng pinsan ko ay nandoon si George. Nag-aantay siya gamit ang kaniyang Honda Civic na sasakyan. Ano, gutom na ba kayo? Li kayo, punta muna tayo sa mga 24 hours na fast food. Halika na insan, gutom na ako eh. Ayoko nga, sabi ko sa pinsan ko pero naging mapilit siya. At dahil kumakalam na rin ang sikmura ko at iniisip kong hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko naman ang pinsan ko kaya hindi naman siguro ito masama. So pumayag ako Mama Mia. Pumunta kami sa McDo na malapit lang din doon sa bar na pinagtatrabahuan namin ni pinsan. Habang umuorder ang pinsan ko dahil binigyan niya lang ito ng pera at siya nang umorder para sa aming tatlo, nagsimula nang makipag-usap sa akin si George. Sorry kung tingin mo nababastos kita. Hindi naman po. Pero alam mo, interesado ako sa'yo. Mawalang galang na po. Hindi po sa pang-aano pero hindi po talaga ako interesado sa ganyang trabaho. No, hindi. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin naku-curious ako sa'yo. Interesado akong makilala ka pa. Kung papayag ka. Wala din naman akong nagawa, Mama Mia, dahil kahit hindi ako pumayag, napakakulit niya. Alam niya na posible niyang magamit ang pinsan ko para mas mapalapit siya sa akin. At yun nga ang kanyang ginawa. Mama Mia, ang totoo niyan, naging makulit sa akin si George. Ang gusto niya lang daw ay magkipagkaibigan. Kaya naman tinanggap ko ang pakikipagkaibigan niya. Doon ko nalaman na biyudo na pala siya. Kahit napakabata pa niya, wala pa siyang 40 nung mga panahon na yon, ay biyudo na po siya. Maaga daw po siyang nag-asawa kasi maaga niyang nabuntis ang kanyang girlfriend. 20 anyos pa lang sila nung naging mag-asawa sila. Kaya lang wala pang 10 taon sa kanilang pagiging mag-asawa, na-diagnose na may breast cancer yung kanyang asawa at ito ang dahilan kung bakit ito namatay. Magmula daw noon ay hindi na nagkaroon ng interest si George sa ibang babae. Ang pinagkakaabalahan na lang niya ay ang kaniyang maliit na negosyo, pati na rin ang pagpapalaki sa kanilang 2 mga anak. Sinabi at pinento ko rin kay George ang tungkol sa buhay ko. Pero syempre, hindi ko kwento sa kanya na ang ama ng anak ko ay ang pinakamayamang pamilya sa aming lugar. Ang kwento ko lang sa kanya ay maaga akong nabuntis ng jowa ko at namatay ito sa sunog. Naging napakamaalalahanin ni George. Mula nung naging magkaibigan kami, tuwing umuuwi ako ng probinsya namin ay laging napakarami kong dala. Kung ano-ano kasing binibili niya Binibilhan niya ng mga gamit, damit at laruan ng anak ko. Tapos Mama Mia, pati gatas nito at gatas para sa mga magulang at kapatid ko ay binibili din ni George. Lagi akong tumatanggi sa bawat ino-offer at binibigay niya sa akin.
Pero lagi niyang sinasabi na hayaan ko lang daw siya na magmalasakit sa akin. Hayaan mo na, insan, di mo naman pinipilit yan eh. Ayaw mo pa nun? Nakukulangan ng dinadala mo sa buhay? Tama naman ang pinsan ko. Tama naman na hindi ko pinipilit si George. Ang akin lang, Mama Mia, ayoko pong magkaroon ng utang na loob sa kahit na kanino noon. Ayoko kasi na baka isipin ni George na kaya ako nakikipagkaibigan at nakikipagmabutihan sa kanya ay dahil lang sa may nakukuha ako. Hindi naglaon, sumama na rin minsan si George sa akin nung umuwi kami ng probinsya. Nagpakilala siya sa mga magulang ko. Nung una syempre, nagulat ang mga magulang ko. Kasi napakalaki ng agwat ng edad namin. Ayaw sana, lalo na ng tatay ko kay George. Pero Mama Mia, naging honest si George sa kanya. Sinabi niya sa tatay ko na interesado siya sa akin. Araw-araw pinapakita ni George na lagi siyang nandyan para sa akin at sa aking buong pamilya. Na hindi niya ako iiwanan. Na lagi lang siyang nakaalalay sa akin hanggang sa lumipas ang mga buwan. Naramdaman ko na lang na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Oo, mas matanda siya kesa sa tatay ko. Mas matanda siya kesa sa nanay ko. Pero nauunawaan niya ako. Minamahal niya ako at ang pamilya ko. At bukod pa dun, Mama Mia, tanggap din ako agad ng mga anak ni George. Tita agad ang tawag nila sa akin nung pinakilala ko ni George sa kanila. Pati mga magulang ni George, iisipin mo talaga, Mama Mia, na pinaplastic lang ako. Dahil sa unang araw pa lang, nung nagkakilala kami ng kanyang mga magulang, ay agad na nila akong tinuring na parang kanilang anak. Mama Mia, hanggang sa nakipag-usap sa akin ng nanay ni George at sinabi niya, ngayon lang daw niya nakita ulit na masaya ang anak niya pagkatapos mamatay ng asawa nito. Hindi naglaon ay naging kami. Makalipas lang ang 1 taon ng aming relasyon ay nagpakasal na agad kaming dalawa. Mama Mia, nung ikinasal kami, nagplano na agad si George kung papaano maililipat sa kanya ang apelyido at pangalan ng anak ko. Inampun niya ito. Naging instant family of 5 kami. 2 anak ni George at 1 anak ko, tapos kaming 2. Mahal na mahal ng mga anak ni George ang anak ko na para bang tunay nilang kapatid. Nagmana silang lahat kay George na mga mababait. Well, sabi naman ni George, mabait din daw ang dati niyang asawa. Naging masaya ang aming pagsasama, Mama Mia. At hindi lang yun, naging maalwan din kahit papaano ang buhay ng mga magulang ko. Inako na ni George ang pagpapaaral sa 2 kong mga kapatid. Yung bunso, yung mga kapatid ko na nung nakapagtapos sila ang nagpaaral dito. Lumaki ang anak ko. Nagkaroon din kami ng sarili naming anak ni George na kambal. Bali naging 5 ang mga anak naming 2. Yung mga anak ni George dahil mas matanda sa anak ko maagang umalis ng bahay at nagsarili. Mama Mia, hanggang sa mabilis na lumipas ang 18 taon. 18 years old na noon ang anak ko. Binata na. Nagpakilala na nga sa amin ng kanyang napupusuan. Akala ko talaga tuloy-tuloy nang magiging matiwasay. At syempre, maganda ang buhay ng aming pamilya. Meron naman kaming mga maliliit na away ni George. Meron ding mga away na malalaki na halos humantong sa hiwalayan. Pero lagi-lagi siya po ang nagpapakumbaba. Yun ata ang isa sa advantages kapag ang iyong napangasawa o sinamahan isang lalaking mature na.
Kasi mas pipiliin niya na intindihin ka sa lahat ng sitwasyon. At yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi po tumatagal ang away namin at hindi po talaga humahantong sa hiwalayan. Isang araw, birthday noon ng panganay ni George. Inaya niya kami sa isang magarang restaurant sa Makati. First time namin sa restaurant na yun. Kahit medyo nakakaluwag-luwag kami, hindi naman kami pumupunta sa ganun kamamahaling mga lugar. Mama Mia, ang sabi niya, ang kanyang boyfriend daw ang may treat sa birthday niya. Tapos, isasama daw ng kanyang boyfriend ang pinaka-close nitong tito. Pati na rin ang iba pa niyang mga kamag-anak at mga magulang dahil ipapakilala na raw siya sa kanyang boyfriend dun sa pamilya nito. At para maging masaya, dinala na rin niya kami. Ewan ko pero pagbaba ko ng kotse at nung makita ko na yung restaurant ay biglang nanginig ang tuhod ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ko yun naramdaman. Na para bang may alam ang katawan ko na may hindi magagandang mangyayari sa araw na iyon at sa lugar mismo na iyon. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni George. Ayos lang naman. Halika na, pasok na tayo. Pagpasok namin ay nandun na ang kaniyang anak. Agad kaming sinalubong at niyakap. At syempre, agad din niyang benesuhan ang mga kapatid niya. Halika kayo, nandun sila sa exclusive conference room. Kompleto na sila eh. Pagpasok namin sa conference room, Mama Mia, may isang lalaking nakatalikod mula sa pintuan. Hindi namin nakikita ang kanyang mukha pero ewan ko ba? Nung makita ko ang kanyang likod ay biglang may bumalik sa isipan ko. Mga alaala ng kahapon, mga alaala na halos 2 dekada na ang nakalilipas. Mga alaala ng isang taong yumao na. Medyo kinabahan ako. Napatigil pa ako sa paglalakad ko. Huwag ho kayong kabahan, tita. Mababait po ang pamilya ng boyfriend ko. Sabi ng anak ni George at ngumiti pa sa akin ng pagkatamis-tamis. Nung narinig ng boyfriend niya ang boses ng kanyang girlfriend ay agad itong lumapit sa amin. At dahil doon, lumingon sa amin lahat nung tao na nasa loob ng conference room na yon. At nung lumingon siya sa akin, nung nagtama ang aming mga mata, hindi ako maaaring magkamali sa aking nakita. Mama Mia, kitang-kita ako sa kanyang mga mata na parang pamilyar ako sa kanya. Kita ko ang gulat sa mga mata niya nung nakatingin siya sa akin. Hindi naman siya magugulat ng ganon kung hindi niya ako kilala, di ba? Pero ako, alam kong ang itsura ko noon ay para akong nakakita ng multo. Kasi literal na multo talaga ang nakita ko. Multo ng kahapon, multo ng isang taong iniyakan ko at pinagluksa ko. At ang nakakagulat pa doon, Mama Mia, ay ang pagtingin ng ibang mga bisita doon sa anak ko. Nagpalipat-lipat ang kanilang mga mata dun sa lalaking yun at sa anak ko, Mama Mia. Na para bang gulat na gulat sila. Na para bang hindi sila makapagsalita sa sobrang gulat. Ganun katindi. Ako naman ay halos hindi makakilos. Pati si George ay nagtaka na rin, Mama Mia. Pati si George, palipat-lipat na rin ang tingin niya mula sa anak ko at dun sa lalaking yun. Kung hindi pa binasag ng anak ni George ang katahimikan, ay baka buong araw kaming hindi magsasalitaan.
Halina kayo, upo na kayo. Pinakilala niya kami isa-isa. At nung binanggit na ng boyfriend niya ang pangalan ng mga kasama niya, hindi nga ako nagkamali. Si Tom nga yun, Mama Mia. Si Tom na halos nakita ko pa noon na pumasok sa nasusunog na bahay. Si Tom na pinagluksa ko. Si Tom na inilibing ko. Ay nandito ngayon sa harap ko. Hindi ako halos makapaniwala. Maging si George ay tinawag ako dahil may pag-uusapan daw muna kami sa labas. May ideya na ako kung anong itatanong niya, Mama Mia. Pero para makahinga at makalayo kahit sandali sa lugar na yon, ay sumama ako sa asawa ko. Ano yun? Ano yung dun sa loob? Tanong ni George. Ha? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ano yun? Bakit kamukhang-kamukha ni Philip ang taong yun? Si Philip, Mama Mia, ay ang anak ko kay Tom. George, may dapat kang malaman. Tama ba ang hinala ko, Hanika? Yun ba ang tatay ni Philip? Mama Mia, totoo ang kasabihan na maliit lang ang mundo. Napatunayan ko yon. Oo, siya nga ang tatay ni Philip. Akala ko ba patay na siya? Akala ko ba namatay siya bago mo pa malaman na nagdadalang tao ka? Yun din ang akala ko, George. Inilibing pa namin siya eh. Nagluksa at nagkaroon pa ng burol ng 5 araw para sa kanya. Bakit ngayon buhay na buhay siya? Ewan ko. Hindi ko alam. Mama Mia, hindi pa kami tapos mag-usap ni George nung may umistorbo sa amin. Nika, ikaw na ba yan? Tanong niya. Pare, nag-uusap kami ng asawa ko. Alam ko, wala naman akong ibang ibig sabihin, pare. May gusto lang sana akong itanong. May gusto kang itanong? Anong tingin mo sa akin, Tom? Wala akong itatanong sa'yo? Yumuko siya, Mama Mia. Parang yuko ng pagsuko. Parang pagyuko ng taong umaamin sa matindi niyang pagkakasala. Mama Mia, tiningnan ko ang asawa ko. Ipinahatid ko sa kanya sa pamamagitan ng aking tingin na ayos lang ako. Nahayaan muna kaming dalawa ni Tom na mag-usap. Siguro dahil sa tagal ng pagsasama naming dalawa ni George, ay nagets niya agad ang ibig kong sabihin. Hinawakan niya ang kamay ko at ang sabi niya, dun na lang daw muna siya sa loob. Tawagin ko na lang daw siya kapag kailangan ko. Tumango ako. Nung umalis ang asawa ko ay lumipat kami sa mas tahimik na lugar nito. Nung magkaharap na kaming dalawa at nasigurado na naming walang ibang taong makakarinig sa aming usapan, ay tiningnan ko siya ng maigi. Na para bang pinaparating ko sa mga tingin ko ang lahat ng tanong sa utak ko. Anong nangyari to? Bakit buhay ka? Yumuko siya, Mama Mia. Humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Nika. Bata pa ako nun. Wala pa akong kalaban-laban sa mga desisyon ng aking mga magulang. Anong ibig mong sabihin? Nika, nung gabing nagkasunog sa bahay namin, hindi yun aksidente at hindi totoong may namatay doon. Wala. Mga magulang ko ang may gawa nun para palabasin na patay na ako. Pero nakita kita, Tom. Nakita akong
pumasok ka sa lugar na yon. Hindi ako yon. Siguro, kasing height ko lang. Siguro, isa sa mga utusan ng mga magulang ko na kapareho ko ng tindig. Bago mangyari yung sunog, wala na ako dun, Nika. Nasa Maynila na ako. Pinipilit ng isakay ng mga kapatid ng mama ko sa eroplano papuntang ibang bansa. Gusto kitang puntahan, gusto kitang kausapin pero hindi sila pumayag. Nasa Amerika na ako nung malaman ko ang ginawa ng mga magulang ko. Inisip ko na mas mabuti na rin siguro yon para tuluyan kang makamove on sa akin. Niho, Tom, wala kang sinabi? Hindi ka nagparamdam? Halos 2 dekada na ang nakakaraan na. Hindi mo man lang ba ako kinontak nung mga panahong kaya mo na? Ayoko nang gambalain ka, Nika. Dahil alam kong ang akala mo patay na ako. Pinili ko na lang na ganun ang isipin mo. Yumuko ako, Mama Mia. At doon sinabi ko sa kanya na napakaduwag niya. Ni hindi man lang niya ako nagawang kausapin. Kahit hindi na ipaglaban dahil alam ko naman simulat sa pool hindi talaga kami bagay eh. Langit siya at lupa ako. Ang gusto ko lang naman, sana kahit papano, tinuring niya akong parang tao, 'di ba? Hindi yung mawawala na lang siya basta-basta. Humingi siya ulit ng tawad. At nung sabi ko, wala na kaming dapat pag-usapan, dun niya inungkat sa akin ng lahat. Meron pa tayong dapat pag-uusapan, Nika. Yung binatang kasama ninyo. Bakit kamukha ko siya? Bakit? Hindi ba nakarating sa'yo sa Amerika? Na pumunta ako dun sa dati niyong bahay? Na pinaalam ko sa mga kasambahay at mga tauhan na nandun? Nabuntis ako? Na gusto kong malaman ng mga magulang mo ang tungkol sa pagbubuntis ko? Sa pagbabakasakali na suportahan nila ako? Hindi ko alam. Di ko alam kung alam ng mga magulang ko pero ako wala akong alam. Tom, pumunta ako dun. Nagbabakasakaling makahingi ng konting tulong dahil hirap na hirap ako noon. Inatake ang papa ko na stroke siya. Wala na akong ibang malalapitan pero kahit mga magulang mo, hindi ko naasahan sa panahong yun. Tom, masaya na ang pamilya ko. Tahimik na ang buhay ko. Huwag niyo na sanang guluhin pa. Wala akong balak manggulo, Nika. Katulad mo, may pamilya na rin ako. May mga anak na rin ako. Pero hindi ko naman hahayaan na hindi ko makilala ang anak ko. Na hindi niya kilala na ako ang magulang niya. Ako ang tatay niya. Mama Mia, imbis na birthday iyon ng panganay na anak ni George, ang nangyari ay parang naging reunion ng anak ko at ng ama niya. Pagbalik namin dun sa conference room, ang hindi ko alam ay nakapag-usap-usap na pala sila. Yung mga magulang ng boyfriend ng anak ni George, sila ang nag-open ng topic na kamukhang-kamukha ni Philip si Tom. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nagtanong ang anak ko sa harap ng lahat. Hindi ko na itinago pa ang totoo. Sinalaysay ko na sa anak ko kung paanong naging si Tom ang ama niya. Simulat sa pool, hindi naman lihim kay Philip na hindi niya totoong tatay si George. Simulat sa pool, alam naman niya na si George na tinatawag niyang papa ay hindi ang totoo niyang ama. Wala akong itinago sa anak ko liban na lamang sa katauhan ng totoo niyang tatay. Alam ko kasi na mayaman ang pamilya ni Tom. Mahirap kapag nalaman pa ito ng anak ko at baka hanapin pa sila at maging komplikado pa ang lahat. Sa araw na yun ay parang nagkaugnay ang dalawang pamilya.
Pag-uwi namin sa bahay ay pagod na pagod ako, na para bang nangyari sa isang araw ang posibleng mangyari sa loob ng isang dekada. Ganun ako kapagod noon, Mama Mia. Matapos makatulog ng mga bata ay tsaka kami ulit nag-usap ni George. Doon ko sinabi sa kanya ang katotohanan kung bakit hindi ko kailanman binanggit ang totoong pagkatao ng ama ni Philip. Mayaman kasi sila, mahal. Ayoko na magkaroon ako ng koneksyon sa kanila at maging komplikado pa ang buhay ko. Inisip ko kasi noon na sinabi ko naman sa mga kasambahay nila ang tungkol sa pagbubuntis ko. At kung interesado talaga silang makilala ang anak ko, sila ang unang lumapit. Alam naman nila kung saan kami nakatira eh. Pero ni minsan, hindi sila lumapit sa amin. Ni minsan, hindi sila nagpakilala. Kaya inisip ko na ayaw nilang makilala ang anak ko. Kaya hinayaan ko na lang. Hinayaan ko na lang na ilibing sa limot ang totoong pagkatao ni Philip. Niyakap ako ni George, Mama Mia. Pinaramdam niya sa akin na nandyan lang siya. Sinabi pa niya na hindi niya raw alam na ganun pala kahirap ang aking pinagdaanan. Mama Mia, sa totoo lang, naging komplikado po ang lahat. Kinumpronta pala ni Tom ang kanyang mga magulang at dito nalaman niya na alam pala ng mga magulang niya ang tungkol sa anak ko. Kaya lang, hindi nila kayang tanggapin na nagkaroon sila ng kadugo at apo sa isang katulad ko lang. Inilibing at ibinaon na raw nila sa limot ang nalaman nila tungkol kay Philip. Pero Mama Mia, alam mo ba kung ano ang irony ng buhay? Si Philip lang ang nag-iisang apo na lalaki. Gaya ng nag-iisang anak lang si Tom na lalaki ng kaniyang mga magulang. Lahat ng anak ni Tom, pati anak ng mga kapatid niya, puro babae. Walang lalaki. Nung nakilala ng kanyang lolo't lola ang anak ko, ay dun sila halos umiyak sa pagsisisi. Kung tutuusin, pwede ko pong pairalin ng galit. Pwede ko pong ipagkait sa kanila ang anak ko. Pero hindi ko ginawa. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko, Mama Mia. Deserve niyang malaman ang buo niyang pagkatao. At deserve niya rin na magdesisyon para sa sarili niyang buhay. Simula sa araw na yun ay wala na akong inilihim pa sa anak ko. True, medyo nasaktan siya nung nalaman niya ang tungkol sa pagtatakwil sa kanya ng kanyang lolo't lola sa father's side. Pero kalaunan, dahil napalaki namin ni George na mabait si Philip, ay napatawad din naman niya ang kaniyang grandparents. Sa ngayon, parang mixed family kami. Maayos naman kung tutuusin. Ayos naman ang pakikitungo ni George at ni Tom sa isa't isa. Kung tatanungin niyo kung may damdamin pa ako para kay Tom, wala na po. Simula nung sagutin ko si George, sinigurado kong siya na lang talaga ang laman ng puso ko. At simula nung pinakasalan ko siya, sinigurado ko sa sarili ko na magiging committed ako sa kanya kahit na anuman ang mangyari. Mama Mia, hindi lang po okay ngayon ay ang relasyon ni Philip sa asawa ng kanyang ama. Ang alam ko kasi, hindi tanggap ng asawa ni Tom ang pagkakaroon niya ng anak sa labas. Pero malaki na ang anak ko. Magto 20 years old na siya, Mama Mia, kaya alam kong kayang-kaya na niya ang sarili niya. May tiwala akong napalaki namin siya ni George ng maayos. Kaya may tiwala akong kung ano man ang desisyon na gagawin niya sa buhay niya, hindi niya ipapahamak ang kanyang sarili. Mama Mia, ano ang gagawin niyo kung kayo po ang nasa sitwasyon ko noon? Paano kung isang araw magpakita sa iyo bigla ang isang taong inakala mong patay na? Makaka-recover ka kaya? Hanggang dito na lamang po
Nika. Grabe, pang teleserye tong kwento mo, Nika, 'di ba? Parang pang teleserye na, namatay, tapos buhay pa pala, pero pinaglamayan na, parang ganun-ganun. Nako naman. Well, meron talagang mga mayayaman na hindi tanggap ang mga katulad natin. O, atin na lang yang tanggapin ang katotohanan, 'di ba? Well, wala naman akong ibang masabi dahil maayos naman ang buhay mo ngayon, Nika, at napakaswerte mo dahil natagpuan mo si George. Natagpuan mo ang pamilya niya na agad kang tinanggap, 'di ba? Hindi natin narinig sa kwento mo na parang hindi ka tanggap ng mga anak o ng mga magulang. Ikaw, kahit malaki ang agwat ng edad ninyong dalawa ni George, niyakap ka ng mga anak at mga magulang at pamilya niya. Kaya napakaswerte mo pa rin. Pero hindi yan swerte. Deserve na deserve mo ang blessing na yan. Dahil kahit na sumuway ka sa mga magulang mo nung kabataan mo, naging mabuti ka namang anak at mabuti ka ring ina. Maraming salamat sa napakaganda at malateleseryeng kwentong ibinahagi mo dito sa ating programa. Kung kayo ay natuwa sa kwentong ito ni Nika, please do not hesitate to like and share this video at huwag nyo ring kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Video ba? Video ng mga static photos, parang ganun. Anyways, sa Lunes po, balik live on-cam video na. Basta kapag weekend, ganito na lang muna ha, para kahit papano makapagpahinga naman yung pores ko na walang skincare, ganun. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig, at bago tayo magpaalam sa inyo for today, maghahay muna ako sa ating mga suki na mga members dito sa ating channel na palagi tayong minamahal at sinusuportahan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much kay Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Mary Ann Hineza, Marlia Guiana Shane, Rico Sedanco, Colleen Bueno, thank you very much, Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, thank you to Mila Raduban and to Freaky0407. Maraming salamat sa pagmamahal at pagsuporta nyo lagi dito sa ating channel. Sorry po. Mahal ko po kayo. And syempre, mag-ingat po ang ating mga kababayan na nasa Middle East at sa mga lugar na apektado ngayon ng nagaganap na world tension. Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Anyways, hello muna ako kay Linda Abenales. Maraming salamat sa pakikinig. Sam Lorenzo Agustin, kay Annalyn De La Rosa, thank you very much. Hi din kay Jocelyn Manzon, hello sa'yo. Maraming salamat din kay Giovanni Lugto, thank you very much. Maraming salamat kay Mr. Maharlika at kay Harmony 8788, Clyde Bornales, thank you very much. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, kung hindi po nabanggit ang inyong pangalan for today, baka bukas o sa susunod nating upload, pangalan nyo na ang isa-shoutout natin dito sa ating programa. Hanggang sa muli, ako po si Mama Mia, mahal ko kayo. Mwah! Ingat! Bye-bye!